ba ng iyong nagawa o mga nagawa sa pagbuo ng pananaliksik? Kaya guys, binabati ko kayo kung andito na kayo sa bahaging ito kung saan ay gagawa tayo ng isang pansamantalang balagkas. Ibig sabihin lamang yan ay nagawa nyo na at napagtagumpayan nyo ang mga paniwalang gawain na medyo kanito ng pagpili ng paksa, paglilimatan ng paksa, pagbubuo ng pahayag ng thesis, at ang kasunod nun ay pagbubuo ng pansamantalang balagkas. Kaya sa kapwa naming mag-aaral, congratulations! Dahil andito tayo sa gitna ng mga hakbang para mapagtagumpayan natin ang iyong pananaliksik. Tulad ng paggawa ng isang bahay, ang pansamantalang balagkas ay magsisibling blueprint o direksyon. Sa paggawa natin ng pananaliksik, pagkatapos mong limatahan ang paksang iyong napili, hindi malayo madadagdagan o mababawasan ang mga impormasyon o idea na makukuha mo sa iyong pananaliksik. Kaya tinatawag itong pansamantala dahil maaari pa itong baguhin depende sa mga nakalatong impormasyon at idea. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, bubuo tayo ng pansamantalang balagkas upang magkaroon tayo ng direksyon kung ano-ano ang mga bagay na dapat nating isulat o isama sa ating gagawing papel sa pananaliksik. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang kahalagahan ng pagbuo ng pansamantalang balangkas bago simulan ang pagsulat? Una ay higit na nagbibigay-tingin ang pagsa sapagkat syempre pag ikaw ay merong balangkas, alam mo kung saan ka mag-focus kasi meron kang pointers or target na panghahanguhan ng impormasyon at alam mo meron kang direksyon o goal na nais mong matapos. Hindi yung kapag wala kang balangkas, wala kang plano, hindi mo alam kung anong gagawin mo o saan ka pupunta, kung anong kukunin mong mga impormasyon. Wow! Napagpapadali ang proseso ng pagsusulat dahil alam mo kung anong gusto mo makita at sa iyong pananaliksik. Natutukoy ang magiging argumento at ang panghuli ay nakakatulong maiwasan ng writer's block na kung saan hindi na natin alam kung anong susunod natin. Narito ang dalawang tanong na gabay ng mananaliksik. Una, ano-ano ang mga bagay na alam ko na o nasaliksik ko na at maaari ko nang i-organisa patungkol sa aking paksa. Sapagkat itong mga alam na natin, pwede nating magamit bilang batayan sa kung anong paksa ang ating sasaliksikin at kapag alam na natin, hindi na natin bibigyan ng oras o mas malalim na panahon upang mag-focus doon. Pangalawa, ano-ano pang mga datos o impormasyon ang wala pa o kulang at kailangan ko pang saliksikin. Doon tayo mag-focus ngayon, di ba? So kung doon sa unang tanong, iniisa-isa natin yung maalam natin nang sasagayon, dadagdagan na lang natin o di naman kaya, i-refresh na lang natin. Hindi na tayo magkakaroon ng mas mahabang oras sa paglalagay ng mga impormasyon na iyon. Pagdating dito sa pangalawa, ano ba yung mga bagay na hindi natin alam? Para na sa gayon ay malaman natin. Para dito, tayo mas magbibigay ng oras, ng panahon, para mas maging matibay at maayos at mas malaman ang ating pananaliksik. Sa pagsasagawa ng pansamantalang balangkas, ay mahalaga i-consider ang pagiging maayos sa daloy ng bawat bahagi. Sa simula pa lang ay mahalaga na ang pinuo mong matibay na pahayag ng thesis. Dito kasi ihahanay o i-align ang ibang pang bahagi o nalalaman ng iyong balangkas. Narito ang halimbawa ng pansamantalang balangkas. Paano ginagamit ang e-textbook sa loob ng silid-aralan? Una ay introduction. At ito ay kapapalooban ng paunang kaalaman o background sa paggamit ng e-textbook sa silid-aralan. Layunin ng pag-aaral, pahayag ng thesis, mga tanong na nais sagutin ng papel, kahalagahan ng pananaliksik, lawak at delimitasyon ng papel. Ito ang bahaging naglalaman ng mga pangunahing punto ng iyong ulat. Maaari mong ipaliwanag kung bakit mahalaga ang pag-aaral tungkol sa paggamit ng e-textbook sa silid-aralan at kung ano ang inaasahan mong makamit mula rito. Ikalawa ay mga ugnay na literatura at ito ay kapabalooban ng definisyon ng e-textbook, maikling kasaysayan ng e-textbook, mga format ng e-textbook, pagkukumpara ng e-textbook sa mga inimprintang libro, at ang mga naunang pag-aaral tungkol sa paggamit ng e-textbook. Dito ay pinapaliwanag ang kahalagahan ng mga kaugnay na literatura sa iyong pag-aaral. Ito ay pagsisilbing pundasyon ng iyong pananaliksik at magbibigay ng konteksto sa iyong mga resulta. Ikatlo ay ang metodolohiya na pinapalooban ng obserbasyon, dokumentasyon, pag-interview sa mag-aaral at guro, at ang synthesis ng mga nakalap na datos. Ito ang bahagi kung saan ipapakita mo
kung paano mo isinasagawa ang iyong pag-aral. Maaari mong ipaliwanag kung anong mga pamamaraan ang gamit mo tulad ng obserbasyon, dokumentasyon at interview sa mga kalahok. Ikalima ay resulta. Sa bahaging ito, maipapakita mo ang mga natuklasan mula sa iyong pananaliksik. Ito ay magpapatunay sa mga hula o mga tanong na iyong pinapaksa sa iyong ulat. Ika-6 ay ang konklusyon at rekomendasyon. Sa pag-i-explain ng konklusyon at rekomendasyon, maaari mong surian ang mga natuklasan mo at magbigay ng mga rekomendasyon para sa mga susunod na hakbang o mga potensyal na pagbabago sa larangan ng iyong pag-aaral. Ika-12 ay ang bibliografiya. Ito ang listahan ng lahat ng mga sanggunian na iyong ginamit sa iyong pananaliksik. Mahalaga ito upang patunayan ang iyong mga pinagmulan at magbigay ng kredibilidad sa iyong ulat. Sa iyong nabuong paksa, pahayag ng thesis at balangkas ay maaari ka na ngayong bumuo ng iyong konseptong papel. Sa pamamagitan nito ay mailalahad mo ang magagawa mo upang mapatunayan ang iyong paksa at pahayag ng thesis. Sa makatawid, ito ay nagsisilbing proposal para sa gagawin mong pananaliksik. Makakatulong ang konseptong papel upang lalong magabayan o mabigyang direksyon ang mananaliksik, lalo na kung siya ay baguhan pa lamang sa gawain nito. Bago pa man kasi niya gawin ang malalimang pagsisiyasat o pagpapatunay sa pamamagitan ng nakalap na ebidensya, ay magkakaroon na siya ng pagkakataong maipakita o mailahad kung ano ang mangyayari. Sa pamamagitan nito'y malalaman agad ng guro ang tunguhin o direksyong ninanais niya para sa sulatin. Makapagbibigay agad ng feedback, mungkahi o suhestisyon ang guro kung sakaling may mga bahagi sa konseptong papel na kailangang ilahad o maisaayos pa. Ayon kina Constantino at Sabra, 2000, may 4 na bahagi ang konseptong papel na binubuo ng rasyonale, layunin, metodolohiya, at inaasahang output o resulta. Ang una ay rasyonale or pamamaraan. Sa bahaging ito, pinapaliwanag ang bakit ng pagpili ng partikular na paksa o issue. Para pag-aralan dito, mo ipinapakita ang mga pangangailangan o suliranin na nagtulak sa video na simulan ang pananaliksik. Ililinaw din ang kahalagahan ng pag-aaral sa konteksto ng akademikong komunidad o sa lipunan. Dalawa ay layunin. Ito ay naglalaman ng mga layunin o layunin ng iyong pananaliksik. Binibigyan din dito kung ano ang nais mong makamit o matuklasan sa pamamagitan ng iyong pag-aaral. Dapat itong maging malinaw at spesipiko upang gabayan ang buong proseso ng pananaliksik. 3. Metodolohiya. Sa bahaging ito, pinapakita ang mga pamaraan o paraan na gagamitin sa pag-aaral. Kasama rito ang paglalarawan ng disenyo ng pananaliksik, mga instrumentong gagamitin at proseso ng pagkuha ng datos, at iba pang aspeto ng metodolohiya. Mahalaga rin na ipakita kung paano mapanatili ang kalidad at kredibilidad ng mga datos na maaring maipon. May iba't ibang paraan ng pangangalap ng datos o impormasyon. Ang pinakakaraniwang paraan ay ang tinatayag na literature search, kung saan ay mananaliksik ay naghahanap ng impormasyon o datos sa kagamitang nasa aklat at sa internet. Gayunpaman ay madalas na hindi sapat ang impormasyon o datos na makukuha sa nasabing paraan depende sa layunin, uri, gamit at larangan, kung saan kabilang ang paksang sinasaliksik. Kaya naman, may mga mananaliksik na nangangailangan magsagawa ng obserbasyon at pagdodokumento ng mga obserbahan. Kaya sa pamamagitan ng pag-interview o sa pamamagitan ng paggamit ng survey form o questionnaire. One-on-one interview sa mga taong may otoridad at primaryang makapagbibigay ng impormasyong kinakailangan makuha o focus group discussion at iba pa o kombinasyon ng dalawa o higit pang paraan upang higit na mapagtibay ang kanilang argumento o pagpapatunay sa kanilang thesis. Kapag nakalap na ang mga datos ay mayroon ding iba't ibang paraan o pagsusuri, pagbibigay kahulugan o interpretasyon ng mga tao. Maaaring magamit dito ang mga paraang tulad ng empirikal, komparatibo, interpretasyon, pagsusuri sa kahulugan at iba pa.
huli ay inaasang output o resulta. Ito ay ang bahagi kung saan ipinapakita ang mga inaasang output o resulta ng iyong pananaliksik. Maaring ito ay bagong kaalaman, mga suhestyon para sa pulisiya o kahit mga potensyal na solusyon sa mga suliranin na tinutukoy sa pananaliksik. Mahalaga na maging realistic at kaakibat ang mga resulta sa mga layunin ng pananaliksik. Makikita sa labas dito sa gilid ang isang halimbawa ng konseptong papel at nakalabel naman sa gilid ang bawat bahagi nito. Nagtatapos ang ating topic kung saan bumuo tayo ng pansamantalang balangkas. Sana ay natulungan namin kayo sa inyong paggawa ng papel pananaliksik.